Batay sa batas, ano ho ba itong cyber libel? Ang cyber libel, may 4 na elemento ang cyber libel. Dami naman. 4 yun. Dami. Number 1, allegation of a discreditable act or condition. Allegation. Nagsasabi ka ng masama. Allegation of a discreditable act or condition. Your purpose is to destroy the name, reputation ng isang natural person. Isang natural person, tayo, MJ. Ako. Ikaw, si Juan de la Cruz, natural person. Number 2, the name, reputation of a juridical person. Like corporation, ABC Corporation, XYZ Corporation. And third, to blacken the memory of one who is dead. Kahit patay na, Ay, ganun. pwedeng magdemanda. But hindi, of course, hindi siya. Yung kanyang kamag-anak. Akala ko. Kahit patay na yan, kung siraan mo siya, sisirain mo yung kanyang reputasyon, patay na siya, yung kanyang legacy, yung mga kamag-anak can still file a case of libel against you kahit patay na yung siniraan mo. Kasi kasama doon, tend to blacken of the person who is dead. Yun ang tinatawag na libel. Allegation. O na yan. Pangalawa, may publication. Ibig sabihin, kung chismis lang, kinausap mo lang si isang tao, hindi yan publication. Kailangan publication. Ibig sabihin, nabasa ng third party. Hindi kailangan lahat. For example, sa Messenger, group chat, at least 3 tao nakabasa. Kung 2 lang kayo, wala problema yan. Messenger lang. But for example, group chat, maraming nakabasa, 3, 4, 5, or email, maraming nakasisi, that is publication already. Basta at least 3 ang nakabasa. Pangatlo, the person defamed is identifiable. Kasi identifiable, kailangan pangalanan mo. Hindi mo kailangan pangalanan, at least alam mo na siya yun. Hindi ba pwede, kaya sabihin mo, yung barangay captain sa barangay 1 o Butuan City, yung barangay captain ng barangay 10 of Cebu City, isa na barangay captain doon. Di ba? Pero sabihin mo, yung pinakagwapo dyan sa Guadalupe, Makati, dami naman gwapo dyan eh. Ibig sabihin, kailangan identified yung person defamed. Hindi kailangan nakapangalan, at least identified mo lang. Okay? Kasi kung sabihin mo lang, may tao dyan sa may Malacanang, sino doon? Ang dami tao doon. Di ba? May isang buaya dyan sa Kongreso, sino doon? Ang dami naman tao doon. Hindi pwede yun. Kailangan identified yung person defamed. Akala ko madaming buhay. Okay, pangapat tayo. At least presence of malice. Okay. Presence of malice. So yung 4 ang kailangan na requirement bago ka mag-file ng tinatawag na cyber libel. But of course, pag publication na pinag-uusapan natin dito, use of computer, use of social media, use of technology para maging cyber libel.